Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na monthly reading for October 2025. So Capricorn, kunin nyo lang po yung mga karesolate kayo ha, and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Capricorn yan. Kaya relax ka lang, okay? Use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages na para sa inyo, mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So, Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads ako, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Capricorn po dito sa James Tarot PH. So from the bottom of my heart, thank you po super sa hindi pag-i-skip ng ads. So, ano naghihintay sa inyo buong Oktubre, ngayong taon na ito? Inhale. And exhale at the center of your reading, you have, wow, the Ten of Swords. Napakaganda nito, huwag mo katakutan. This is really beautiful. Mamaya pag-usapan natin. In the area of what you want, you have the Ace of Swords. In the area of what you need, you have the Seven of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the World card. Yes, napakaganda talaga. In the area of your near future, you have the Judgment card. Beautiful. In the area of your challenge for the month, you have the Two of Pentacles. Yes. In the area of your fortune, you have the Six of Swords. Wow, makakaabante ka na from something na sobrang kinalugmukan mo dati. Napakaganda. In the area of your divine messages, you have the Five of Pentacles. At ang outcome mo for the month, bago tayo tumulay ng Nobyembre, you have, eto yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Four of Cups. Ayon sa spirit guides mo, medyo malungkot ka this time. Super disappointed ka about something. Kasi nga, baka meron kang hinihiling, meron kang gustong makuha, pero hanggang ngayon hindi mo pa rin siya maabot-abot, no? Kita ko yan dito sa background mo. Some of you may inasikaso, may ginawa, pero parang ano ba yan? Bakit pumapalya? Bakit ako nagkakamali? So, kayo po ay pinapayuhan ng yung spirit guides to stay grounded and be realistic. Most especially pagdating po sa pag-abot ng mga bagong pangarap mo. Okay? May bagong darating. Yun ang malinaw dito. May bagong darating sa'yo. Kahit na sobrang sad ka doon sa mga bagay na ilang beses mo nang kinuha, ilang beses na punta sa'yo, pero parang, ano ba yan? Bakit eto lang? Bakit ganito na naman? So nakita ko dito, talagang something new is coming that will enlighten your life. Gagaan ulit ang pakiramdam mo, aangat ka ulit, may feel mo ulit na ay, may pag-asa pa pala. Ay, pwede pa pala ako. Ay, kaya ko pa pala. Parang ganyan. So, ngayon, stay grounded ha. Be realistic lamang para yung mga expectations mo ay tumugma sa mga ginagawa mo. Huwag mo masyadong lakihan. Huwag mo rin daw tignan yung ginagawa ng iba. Halimbawa, pare-pareho kayo ng trabaho, pare-pareho kayo ng negosyo. Huwag mo daw silipin kung ano yung nagiging outcome niya, nagiging improvement niya, o sa nakukuha niya. Focus on your own. Okay, kapag nakafocus ka lang sa sarili mo, hindi ka mafo-frustrate sa kung ano man yung nagiging laban ng ibang tao. Ikaw, kung ano yung moment mo. Kung ano yung improvement mo yan. Don't dwell on other people's success para hindi ka lalong mahirapan o maging desperado o lalong ma-frustrate at lalong malungkot. Kasi may ibibigay sa'yo. Especially po, this time around in your career, maganda yan. Meron kayong mga bagong magaganap. And also, para nakita ko yung pag-angat po ng inyong financial gains. Kaya, wag po kayo malungkot. Everything will be fine. At the center, you have the Ten of Swords. Number 10, baka po birthday to or special number or career. Special number or sa career mo may number 10. I don't know why kung bakit sinabi ko yung career. I'm seeing 10 years ka na ba dyan? Or 10 years ka na sa lugar na yan? O 10 years ka na yan ang ginagawa mong career path, no? O kaya number mo sa yung address, may number 10. This is a confirmation that this message is for you. 10 of Swords. Katapusan na ng iyong pinoproblema. Katapusan na ng bigat na nararamdaman. Rurok na to ha, pag po lumalabas si Ten of Swords, kailangan mo na mag-rejoice kasi rurok na to ng pain. Rurok na to ng kayod o pagkapagod o pag-struggle. At pagkatapos nito, okay ka na. Okay? Talaga naman with the Six of Swords abante susulong makakaalapas ka na sa bigat lilinaw na at magiging payapaan na. So ngayon,
cultivate the time. Daanan mo ito, kailangan mo talaga this time around, disiplina pa. Alam ko medyo hirap na sa'yo mo, ano? Disiplina pa, hirap na nga ako. Yes. Lalo't higit sa mga oras na to, kailangan ng disiplina mo. Bakit? Because it requires you para maabot mo yung desired mong achievement. Okay? Para ma-achieve mo yung resulta na matagal mong gustong kunin. Kasi kung nahihirapan ka na nga tapos tinatamad ka pa, nawawalan ka pa ng pag-asa, paano mo maaabot yan? Diba? Real talk lang, Capricorn. Pero hindi kita gina-judge. Hindi kita gina-judge. Real talk lang tayo today. Wala namang iba nakakarinig sa atin, diba? So, real talk lang tayo. Especially po, pagpasok po ni Jupiter, planet Jupiter, sa sign mo on the 18th, on October 18, ito yung magbibigay sa iyo ng boost pagdating po sa yung business and finance. Kaya gagaan na paunti-unti. Kaya huwag ka mangamba ko ngayon kung wala kang pera, nahihirapan ka sa problema, nakalugmok ka dyan, parang feeling mo wala ng pag-asa. May pag-asa pa. Makakabangon ka na, okay? The Ten of Swords being clarified by the Three of Wands. Yes, papasok na yung dapat pumasok sa buhay mo na medyo matagal na antala dahil nga naghihintay pa siya ng right moment. At ngayong buwan na to, ito na yung right moment for you. Parang hinahanda ka lang niya yung loob mo, yung puso mo para papasukin siya. Kasi kung hindi na wala yung mga bagay na yan, hindi makapasok to. So, parang yun yung analogy sa'yo ni God na parang papasok lang sa'yo ang swerte o yung bagong hinahangad mo kung handa ka nang i-let go yung mga bagay na nagpasakit sa'yo o naging rason ng struggling mo. Especially here with the Four of Cups. Marami kang tinitignan eh. Kahit na pagod ka na dito, hirap ka na sa 3 cups na to, nandun pa rin ang atensyon mo. Kaya hindi mo nakikita tong bago binibigay ni God. Kasi sabi mo, sayang to, bakit ganun, bakit nauwi sa wala, bakit niya ko iniwan, bakit napurnada, bakit yung nilakad ko nauwi sa wala. Panay ang tingin mo dyan. Ang kailangan sabi ni God, tumingin ka sa mga bagong binibigay ko. So, may bagong binibigay, antabayanan mo to, be prepared, be ready, be aligned with the new blessing. Ano ibig sabihin nun? Kapag may dumating, wag yung parang halimbawa, may offer, trabaho daw halimbawa sa Maynila. As sabi mo, ayoko niyan, di ako magaling dyan, may hirapan ako dyan, maraming kailangan ng papeles, wag na lang. So, hindi ka aligned. So, ngayon, kailangan talaga i-align mo yung sarili mo, paghandaan mo, para pag dumating yung bagong blessing, ready kang tanggapin. Okay? Ito na yung magpapabago ng life mo today. Pabangon ka na. Kaya ibangon mo din ang sarili mo. Sinasabi ko to lagi, kapag lumalabas si Ten of Swords, hindi porket may dumating na blessing ay hayahay ka na, kampante ka na. It starts within you. Kung hindi ka pa ready bumangon, kahit anong daming swerte sa paligid, hindi yan makakatulong. Kailangan ikaw muna, tanggapin mo sa sarili mo na, ay babangon na ako, ay iiwanan ko na yung mga bagay na yun na pinanghinayangan ko, nakasakit sa akin, pero now I need to realize I need to shift my life forward. Okay? In the area of what you want, you have the Ace of Swords. Gusto mong malinawan. Gusto mong malinawan sa mga bagay-bagay kasi sobrang gulo na. Sabi mo, nilakad ko to, ginawa ko yun, naging mabuti naman ako, ginawa ko lahat ng makakaya ko, pero bakit ganito pa rin? Marami kang question, marami kang mga bagay na gusto mong malinawan sa buhay. At huwag ka mag-alala, darating yan, especially this month. So ngayon, sabi ng spirits mo, fight. Kita mo tong sword na to, nakaganon siya, kita lang natin yung kamay niya, pero nakaganon siya sa taas ng bundok. At sabi niya, ako ang nagwagi, ako ang namayani, ako ang nakakuha, ako ang nanalo, ako ang nauwi dito, at ako yung natira, ako yung pinaka-victorious. Parang ganyan. So, kailangan ganun ka, fighting spirit. Especially po, in your career, magkakaroon ka ng shift ng focus hanggang October 17. Yung isip mo magbabago yan. Kasi po yung araw, papasok na sa yung in your house of luck, sa house ng swerte mo, papasok ang araw. Ibig sabihin, it will give you guidance from mentors. Meron tutulong sa'yo para gabayan ka, para i-assist ka, para turuan ka, o para gisingin ang diwa mo, especially here with a judgment card, para malinawan ka sa mga bagay-bagay. And then, after 17, yung focus mo ulit, mag-shift naman sa yung career at saka reputation mo. Kung saan ito yung magbibigay sa'yo ng potential na recognition at saka promotion. So talagang ikaw ang namayani, ikaw ang nagwagi, level up ka, winner ka. Kaya kung ano man yung dinadanas mo ngayon, i-shift mo lang yung focus mo. Tumingin ka lang sa dapat tignan, makinig sa dapat pakinggan, kung boss mo, a mentor, teacher, supervisor, kung sino man yung taong pinapahalagahan mo yung kanyang payo, makinig ka doon, makatulong yan sa'yo para malinawan ka, para matumbok mo yung dapat matumbok at magwagi ka sa laban na yan. Ace of Swords,
Knight of Wands. Yes. Kailangan daw dito ng sigasig mo, go-getter ka. Nakita ko na gusto mo na undergo ng good adventure, no? May hinihintay kang good news. That's what I'm hearing, na dumating. Parang darating siya sa life mo. Tapos doon lilinaw ang isip mo na parang, okay, now gets ko na. Halimbawa, nasa bahay ka, nakatenga ka, tapos sabi mo, 4 yung inaplayan ko na trabaho, Nay, pero lahat wala pang tumatawag. Then biglang boom, tumawag yung pangatlong kumpanya na pinalahan mo. Sabi mo, ngayon gets ko na, para dun pala ako. Hindi pala ako para dito sa ospital, dito pala ako sa kumpanyang ito. Parang ganyan. So, nagiging malinaw pagdating ng good news. At kapag to dumating, alam ko, magiging energetic ka. Tataas ulit yung kumpiyansa sa puso mo. Meron kang hinihintay eh. Example lang kanina yung kumpanya ha, yung 4 na tinawagan o 4 na inaplayan mo. Example lang para magets mo to. Pero more or less, may darating sa yung magandang balita na masasabi mo, yes, panalo ko. Yes, malino na lahat. Alam ko na gagawin ko. Parang ganyan. Okay? In the area of what you need, you have the 7 of Swords. 7 of Swords all about you. Maging maingat ka. Because there is a card of lying, cheating, stealing, or dishonesty from other people around you. Okay? Especially po, avoid mo yung mga risky job changes. Kasi tinan mo siya, nakatarak yung mga espada sa lupa. Pero anong ginawa niya? Kinuha niya yung ibang espada, kahit na masugatan siya, kinuha niya. Kasi akala niya, yun ang makakabuti sa kanya. So sabi dito, huwag kang gumawa ng mga bagay na kakaiba na parang ikakaalanganin ng trabaho mo, ikakaalanganin ng pwesto mo, ikakaalanganin ng iyong relasyon, no? Make sure na kung ano yung gumagana, yun ang gawin mo lagi. Alam mo yung sikat na phrase na don't fix what is not broken. Kung hindi naman sira, kung hindi naman wala namang problema, bakit mo siya i-overhaul? Bakit mo babaguhin? Bakit mo tatanggalin? O bakit mo i-renovate, kumbaga. So, make sure na kung ano yung gumagana at okay naman, hayaan mo lang siya dyan, okay? Para lalong hindi ka mahirapan. So, sabi rin dito, focus on your current course. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, dyan ka mag-focus. Wala kang time para mag-focus sa ibang bagay. Lalo't higit kung kailangan mo pang aralin yon, kailangan mo pang gawin yon. Panahon na para just stick on what you know and yan ang payabungin mo. Sabi rin dito, baka magkaroon ka ng mga challenges with your colleagues, with your co-workers, with the people around you. Baka medyo may gusot, may hindi pagkakaunawaan kasi nga feeling mo hindi mo sila maaasahan, feeling mo hindi tapat sa'yo, feeling mo napakabatugan, o parang feeling mo hindi siya swak doon sa inaasahan mo sa kanya. Kumbaga, parang disappointed ka sa kanya kasi yung trabaho niya o yung ginagawa niya o responsibilidad niya, hindi niya ginagawa. Kaya parang ikaw, magkakaroon ka ng challenge sa kanila, parang hindi kayo okay, kumbaga. Pero wag ka mag-alala, your supportive friends will be there for you para supportahan ka, alalayan ka, bigyan ka ng consoling energy, or bigyan ka ng assurance that everything will be fine. Okay? Kung may mga bala ka daw gawin this time, Capricorn, simulan mo na mag-isa yan. At sabi dito, trust yourself. At kung meron ka daw ginagawa this time na bagong proyekto, bagong trabaho o project, sarilinin mo muna. Wag mo na muna ikwento sa iba. Kasi may mga tao sa paligid mo ang hindi happy para sa'yo. Baka mamaya ma-jinx yan o bigyan ng negative energy. Kaya ngayon, hush muna. Secret mo muna. Saka muna i-broadcast yan pagtapos na. Saka muna ipamalita kapag okay na, wala na makakaharang. Okay? The 7 of Swords is being clarified by the King of Cups. Ngayon, para talihin mo daw yung patience sa puso mo, wag kang sasabog bigla-bigla based on your emotions. Parang narinig ko, trabaho lang, walang personalan. So, wag mo daw personalin yung mga bagay-bagay. Work on your own. Kung itong katrabaho mo o kasamahan mo, colleagues mo ay nagiging sakit ng ulo mo, wag mong hayaan na maapektuhan ka niya. If you must get things on your own at ikaw na gumawa para matapos na, para hindi ka niya masira o hindi ka niya maapektuhan, gawin mo. At para talihin mong kalmado ang iyong isip. Kapag kalmado ka, magagawa mo ng tama. Kapag disiplinado ka at nakafocus ka dyan, sigurado ang tagumpay. Okay? Kaya ngayon, paalala Capricorn, ulitin ko, huwag sasabog dahil sa emosyon. Make sure na yung emosyon mo ay hindi humahalo sa decision making mo, sa iniisip mo, sa sinasabi mo at sa gagawin mo. Especially in your reaction. Baka mamaya yung reaction mo, maling basa ng ibang tao, mapahamak ka pa. So make sure na isip-isip ang pairalin. In the area of what's affecting your current energy, you have the World card. Yes, papasok ka na daw sa bagong mundo mo. Nanggaling ka dito sa pagkadapa, pagkalugmok,
Pero isasara mo na yan. Sabi mo, time na for me to wake up, time na for me to stand up for myself and chase new things. Sabi ko nga sa inyo, meron papasok sa inyo na bagong bagay. Whether sa trabaho, sa negosyo, o sa career, something new is coming. Sa inyo naman pong finance, sa inyong kaperahan, the planet Jupiter entering in your life will boost your business and finances. No? So sa kalahati ng buwan na ito, on the second half of the month, while Mars, yung planet Mars naman, will give you internal energy sa puso mo. Yung gusto mong gawin, yung tungkol sa sarili mo, no? Para mag-lead ka ng bagong project at para mag-increase sa iyong financial gains. So, lalakas ang loob mo ngayong buwan na ito dahil sa tulong ni Jupiter at dahil din sa tulong ni Planet Mars para lumago ang iyong ginagawa, umabante, magkaroon ng progreso, at saka magkaroon ka ng tapang at energy na simulan yung bagong proyekto at simulan yung magpapaangat ng iyong kaperahan. So, entering a new world, entering a new job, entering a new phase in your life. Kung meron kang negosyong ginagawa ngayon, panahon na para magkaroon ka ng update o magkaroon ka ng bagong atake, kumbaga. Pero kung ano yung gumagana, yun ang pamayanihin mo, i-improve mo lang ng konti, pero what works, stick ka dyan, okay? Pero talagang bagong ito, bagong buhay ito, nakikita ko talaga eh. Parang sabi dito, time na for you to elevate and get the things for you. Nakita ko rin dito na kumawala ka na sa circle mo, kumawala ka na sa shell mo, no? Kung dati parang takot ka lumabas, sabi mo baka matalo ulit ako, baka malunod na naman ako, baka malugmok na naman ako, baka matalo na naman. Kumawala ka sa mundo mo. Explore the world para makita mo kung ano yung darating, makita mo yung pwede mong yakapin para moving forward, meron kang bagong gagawin. Okay? The world cards being clarified by the Six of Cups. Yes. Things in the past. Bitawan na yung mga bagay na alam mong parte na nakaraan mo. Bitawan na yan. Hindi na yan parte ng future mo. Okay? Learn to move on. Learn to make sure na nakinadena mo na yan. Pinadlock mo pa, nilibing mo pa sa lupa. Para yung nakaraan, taklob na yun. Sabi rito, wag mo hayaan na yung nangyari sa'yo before ay maapektuhan ka ngayon. Halimbawa, may dati kang trabaho. Tapos, ngayon, sa trabaho mo ngayon, meron kang ipapasang project kay boss. Pero hindi ka makalapit-lapit. Ang ganda-ganda pa man din ng project mo sa proposal mo. Pero kasi sa dati mong trabaho, nung nagpasa ka ng project, sinigawan ka ni boss, pinahiya ka, pinaratangan ka pa ng kung ano-ano, binato pa sa mukha mo yung paper. So ngayon, sa bago mong trabaho, nakatakot kang gawin yun kasi baka maulit-ulit. So itigil mo yan. Hindi porket nangyari sa'yo before, mangyayari ulit ngayon. Ang importante, natuto ka. Ano natutunan mo sa past mistakes, sa past heartbreaks na pwede mo i-apply this time para sure ball ngayon, hindi na ulit siya mangyari. Okay? Ngayon, talikuran na ang past at mag-move on na sa bagong estado ng buhay mo. Okay? In the area of your near future, you have the Judgment card. Judgment card, sinasabi niya, yes, bagong buhay ka na. Gising na si Capricorn mula sa pagkatulog mo sa maling buhay mo. Parang old life, bibitawan mo na yan and papasok ka na sa new life mo. No? Tapos na yung pagkalugmok mo o pagkapakamartir, that's what I'm hearing. Tapos yung pagkapakamartir mo sa isang bagay, sa isang tao, sa isang sitwasyon, na pinilit mong kinaya lahat-lahat, pero sabi mo, panahon na para umalis, panahon na para yakapin yung mga bago sa buhay ko. Kasi sabi mo, sawang-sawa na ako. Lagi ba ako nakadapa dito? Lagi ba akong nakalugmok dito? Ngayon, parang sabi mo, I'm entering a new beginning at gising na yung diwa mo. Some of you, parang napakalino ng panaginip, may mga lahi ka nakakita ng number sign, angel numbers, repeating numbers, mga 111, 1111, 333, or 444, malaking numbers yan. Kapag halimbawa mayroon kang inaasikaso o mayroon kang iniisip, halimbawa, iniisip ko yung past life ko, biglang nakita mo sa orasan, 111. So, check mo agad sa cellphone mo sa Google, ano ibig sabihin ng 111 angel number. Pag binasa mo yung meaning, iugnay mo agad doon sa iniisip mo nung moment na nakita mo yung number. Pagtugmain mo para malaman mo kung ano yung message sa'yo ng yung angel sign, ng angel guide at saka na yung spirit guides. Makikita mo yung tugma at malalaman mo, ito pala yung ibig niyang sabihin nung nakita ko yung number na yun. Okay? So, Judgment card, pagkagising din. Nakita ko rito na kung meron ka na malalaman, meron ka marirecognize, meron kang katotohanan na may realize this time, sabi ng spirits mo, itama mo agad. Okay, halimbawa, may nakita kang mali sa paggastos mo sa pera. Sabi mo, teka, bakit tayo gumagastos ng 5,000 kada buwan para lang sa milk tea? Halimbawa, araw-araw lagi kayo nabili ng pamilya mo ng milk tea. Lahat kayo, halimbawa sa family ay 7.
Tapos lahat kayo tig-isa may milk tea grande pa. So araw-araw yun halimbawa. So pag tingin mo ng kino-compute mo yung pera mo, hala, 5K halimbawa every month ang nauubos dahil lang sa milk tea. Pwede na sana pambayad ng kuryente yun, di ba? So, kung ano man, example lang yan ha, example lang. Kung ano man yung magigising ka na katotohanan this time, actionan mo, itama mo na. Para, in the long run, maging maayos yung buhay mo at mag-align ka sa gusto ni God for you. Nakita ko na magigising ka na rin sa mga maling habits. Some of you, maling tulog, maling kain, maling exercise, o maling pagpapahalaga sa sarili. Magising ka na, at para maitama na, okay? Judgment card, Ace of Pentacles, yes. Nakita ko talaga dito na magigising ka na at maalagaan mo na yung valuable sa buhay mo. Some of you, sabi ng spirits mo, may inaasikaso ka kasi na parang may realize mo this time na, ay hindi pala ganoon kahalaga for me, ay wala pala siyang saysay, ay hindi pala ganoon ka-valuable. Tapos nung nagising ka, makikita mo na yung mga valuable sa'yo. Dapat pala ito pala inalagaan ko, ay dapat pala hindi na ako pumupunta para sa bayan para mag-videoke. Dito na lang ako sa bahay, bili na lang ako sarili kong videoke, mura pa, hindi pa ako makapagastos. Parang ganyan. So, aalagaan mo yung mga bagay na valuable at hindi ka na pupunta o gagawa ng mga bagay na may realize mo, hindi pala for me. Halimbawa din, lakad ka ng papeles doon sa isang kumpanya, tapos lagi ka pabalik-balik. Tapos realize mo, ay, hindi pala yan yung para sa akin. May nakita kang bagong opportunity na nandoon sabi mo, ay, dito ko itatanim yung aking effort, aking pera, aking panahon, kasi baka dito, eto na yung for me. So, pag alam mong medyo may hindi na gumagana, magising ka sa katotohanan at alamin mo yung mga bagay na mahalaga for you, okay? In your challenge, unang-una, you have defensive, unseen resistance to unresolved issues, explore with curiosity, reflection, acceptance, and growth. Yes, nakita ko dito na parang ikaw daw talaga ang magbabangon sa sarili mo. Marami ka daw excuse. Whether, ay, ayoko kasing gawin yan kasi ganito. Ay, hindi ako makapunta sa interview na yun kasi wala akong pamasahe, wala akong masakyan, baka bahain ako, wala akong magandang damit. Marami kang excuse. Kung gusto mo talagang mag-grow at gusto mong pumasok tong bagong blessing na ito, kailangan harapin mo yung problema, harapin mo yung opportunity, gawin mo yung makakaya mo. Enough na of excuses, okay? Another message, you have seductive allure. Wow! Instant gratification blinds you to the consequences. Craving promises hidden. Yes. Sabi dito, huwag kang padadala sa mga temptasyon. Halimbawa, meron kang ginagawang project and then boom, merong kainan doon, merong madaling pera doon, pero hindi ka naman sure kung legit ba yun, bigla ka na lang pumunta. So, baka malingat ka. Huwag ka daw matetempt na gawin yung ibang bagay na magpapaligaw sa'yo. Kahit gaano kaganda yan, kahit gaano kaningning, kahit gaano ka-beautiful, lalo yung mga scam, nako, alam mo naman ang mga pandanggit na mga scam, mga malaking pera, kikita ka daw agad na mabilis, triple agad ng balik. So, pag masyadong maganda, too good to be true, mag-ingat ka. Don't fall for scams, don't fall for manipulation. Kailangan alamin mo daw muna yung maganda at katotohanan, kung legit ba, bago ka pumayag, okay? Kasi nauuhaw ka o nagugutom ka sa magandang bagay. Normal naman yung tao ka lang. Pero kailangan talaga ng diligent work in you. Kailangan mo maging matalino. Hindi pwedeng lahat ng papasok katanggapin mo. Kailangan mo maging selective. In order for you to do that, dapat bukas ang mata. Bukas ang intuition, bukas ang isip. Para makita mo kung niloloko ka. Para makita mo kung ini-scam ka, okay? Alam ko marami mga bagay sa paligid mo sobrang ganda. Halimbawa, may makita kang ad sa Facebook o sa online na kikita ka agad ng 4 times. Maglagay ka lang ng ganito. Ikaw naman, ay 4 times daw, sugod. Mali yun. Okay? Kailangan inaaral, kailangan binubusisi. Gamitin mo rin minsan yung common sense mo. Especially, napaka-imposible nakikita ka kaagad ng 4 times. Imposible yon. So make sure na gamitin ng common sense bago kumilos. Maging matalino ka this time. Lahat ng viewer ng tarot reading ay mga matatalinong tao. Kaya ngayon, maging matalino ka din sa mga desisyon mo pagdating sa mga nakakaakit na bagay-bagay. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi lahat ng kumikinang ay diamonds. Sometimes yan ay mga palara lamang, okay? In your challenge, you have the Two of Pentacles. Two of Pentacles all about you balance life. Okay, balansehin mo ang buhay mo. Hindi pwedeng, sabi rito, hindi pwedeng tanggap ka lang ng tanggap at hindi ka nag-say no. Halimbawa, sa trabaho, taga-type ka ng documents. Tanggap ka ng tanggap. Punong-puno na yung mesa mo, hindi ka nagne-negate o hindi ka nagre-reject. Sabi mo, sige po, okay na, akinin. Tanggap ka ng tanggap, wala ka ng time para umuwi. Wala ka ng time para magpahinga. Kasi, sabi rito, huwag ka mag-overcommit.
trabaho din nila yan bakit sa'yo pinapasa? Obligasyon niya yan, bakit sa'yo binibigay? So make sure na kung ano lang yung kaya ng kamay mo, yun lang tanggapin mo. Okay? Nakita ko rin dito, some of you, parang trabaho ng trabaho, walang time para sa sarili. Especially when it comes to your love. Okay? Nakita ko rito, baka mamaya hindi mo na nabibigyan ng oras ang mga anak mo, hindi mo na nabibigyan ng oras ang mga kapatid mo. Panahon na para i-cultivate mo yung mga relationships mo, especially in your love life. Okay? Baka mamaya hindi mo na pala napapansin, may iba nang ginagawa yung anak mo, may problema pala siya kasi nakatutok ka lang sa isang bagay. So make sure na lahat ng aspeto ng buhay mo na pinapahalagahan mo ay may equal kang attention. Para kung may aberya man, matapalan mo agad at ma-actionan mo agad. Hindi lumaki, hindi magkomplikado. Okay? Pero paalala ko sa'yo, kung kailangan matulog, okay? Huwag laging nasa trabaho, huwag mag-overtime, lalo kung maliit lang naman. Matuto ka magpahinga para kada araw may lakas ka pa para bumalik sa tinatrabaho mo. Narinig ko dito, nalaksan mo ang loob mo kapag halimbawa ayaw mong gawin ang isang bagay. Example, si co-worker mo na medyo may edad na, sabi niya, Capricorn ko na gumawa niyan ha, babalik na ako bukas. Sabi mo, ay sorry po, ay hindi ko po trabaho yan baka sa akin yung pinapasa. Saka po punong-puno na ako today, busy na po ako, hindi ko po matatanggap yan. Learn to put boundaries, especially sa love life din. No? Kailangan may harmony kayo with your relationships. Kailangan nagkakaunawaan kayo. Pag hindi kayo nagkakaunawaan at laging may mataas, may mababa, hindi patas yan. Ganon din po sa mga single dyan, no? May new love pong papasok sa inyo, kaya parang biglang boom, biglang may gagalaw sa takbo ng buhay mo. Kaya kailangan balansehin mo yan. Okay? The Two of Pentacles, Knight of Cups. Yes, may mga darating sa iyong offer. Sabi ko nga, love life or pag-ibig. Talaga magpapaikot ng iyong mundo na parang okay naman before pero may bagong darating, parang ni-rock yung world mo, di ba? So, nasa iyo yan kung paano mo pangahawakan yung bagong pag-ibig o bagong relasyon o bagong offer sa buhay mo. Kaya mo pa ba? Kaya mo pa bang tanggapin yung mga offer? Yung bagong oportunidad o bagong trabaho sa buhay mo ngayon? O gusto mo nang i-reject kasi sabi mo, punong-puno na po ako, pasensya na, busy na ako sa buhay ko, hindi ko na po matatanggap yan. So, nasa yung pagkapasya. Pag kaya mo pa, tanggapin mo. Pero pag hindi na kaya, learn to say no. In the area of your fortune, you have in the flow, everything is smooth sailing. Yes, this month, magkakaroon ka na ng smooth sailing, especially here with the Six of Swords, talagang gagaan na, aandar na. You're going to a calmer, better place. Okay? Another message, you have first light, beginning a new cycle. Yes, kasi natapos ka na dito with the Ten of Swords. Rurok na to ng pain, magsisimula ka na ulit ang bagong cycle. With the World card here, talagang bagong simula, bagong yugto ng buhay mo. Kaya congrats. Tapos na yung pagkalugmok mo, tapos na yung pagkadurog sa'yo in the past. In your fortune, you have the Six of Swords. Talaga namang aalis ka na to sa mga bagay na mapanakit. Kung aalis ka na sa isang relasyon, aalis ka na sa isang trabaho, aalis ka na sa isang ginalawan mo na parang na-stuck ka doon for a very long time, o parang feeling mo wala kang growth doon, ready ka na ngayon na tumulay. Malakas na ang loob mo at buo na sa loob mo yung desisyon na mag-move on na. Some of you, pag may mga away, mag-a-avoid ka na lang. Sabi nga po na inyong planetary alignment, this month, avoid fights in your family. Okay? Kung may mga gusot-gusot, away-away, iwasan, ikaw na yung mag-move on, ikaw na yung umandar, ikaw na yung mag-walk out, ikaw na yung magpasensya para maparatili ang peace and harmony in the family at matumbok mo talaga yung para sa'yo. Alam ko marami kang frustrations, marami kang mga kinaiinisan kasi nga yung plano mo, ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang hindi nangyayari. Pero ngayon, may aandar na, may susulong na. Some of you parang tatawagan na o may new opportunity para talagang makalarga ka na sa buhay mo. Good for you, okay? May advancement na. The Six of Swords being clarified by the King of Swords. Wow. Ngayon, pag dumating daw aksyonan, okay, maging matalino sa paparating na pag-abante ng buhay. Hindi pwedeng kampante, hindi pwedeng hindi pinag-iisipan, kailangan talaga nakatutok ka dyan. Kung kailangan mong aralin mo. Kung kailangan mo maging matalino sa sasabihin, gawin mo yon. But this time around, sabi dito, maging matapang ka rin na putulin yung mga bagay na humaharang sa'yo paabante. Halimbawa, yung mga away-away, yung mga drama-drama, conflict, naku, putulin mo sa buhay mo yan at always focus on your self-growth. Okay? Kung ano yung makakabuti sa'yo, yun ang yakapin mo. Pero yung ibang bagay, dapat katulad ka dito ng king, ini-slash niya slash ka sa buhay ko. Kung ito ay nakakagulo, nakakabigat, tanggalin yan para ito ay matumbok mo talaga lightly. Okay? In your divine messages, unang-una, you have
balance spirituality and practicality. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina sa opening natin, maging realistic ka. Kung ano lang yung kayang gawin, yun ang kayang gawin. Huwag mong pilitin ang sarili mo at huwag mong bigyan ng pressure ang sarili mo. Sabi rito, yung iyong pananampalataya sa Diyos, doblehin mo ng pagkilos mo sa kaya mo lamang. Okay? Ito lang magagawa ko, God, today, kayo na pong bahala. Parang ganyan. Okay? Now, the message you have, don't let pride get in your way. Yes, nakita ko talaga to kanina eh. Parang marami kang excuses, marami kang mga defense mechanism, marami kang mga dahilan-dahilan para bumangon. Pero ngayon, mauubusan ka ng dahilan. Kailangan talaga ibaba mo na yung pride mo, ibaba mo yung ego mo, and ikaw mismo yung bumangon sa sarili mo. Tanggapin mo na kung ano nangyari. Yan ang narinig ko. Tanggapin mo na kung ano nangyari, tanggapin mo na yung pagkalugmok o pagkadusa o mapanakit na ginawa sa iyo before panahon na para ikaw mismo ang bumangon. Okay? In your divine messages, you have the 5 of Pentacles. Sabi rito, dumaan ka sa hirap. Dumaan ka sa pagod, kawalan ng pera, siguro yung negosyo mo, parang naging tagtuyot, yung trabaho mo parang medyo nahirapan ka kasi medyo demanding si boss o maraming toxic sa workplace. Talagang pagod na pagod ka na. Pero sabi rito, wag na wag susuko. Help is coming, okay? May darating na tulong sa'yo para umabante ka, sumulong ka. At nakita ko rin dito na lilipas din yung problema. Lagi mo sabihin sa sarili mo yan, lilipas din ang problema, magiging okay din ako, makakalagpas din ako dito, may tutulong sa akin. Nakita ko rito, sabi ng spirits mo, wag mo daw bigyang buhay ang mga negativity sa buhay mo. Halimbawa, wala ako ng ganito, malaki utang ko, wala akong pamasahe, wala akong damit, doon ako makapunta dyan. Lagi mong gamitin yung strength mo. Saan ka ba magaling? Saan ka ba mahusay? Saan ba yung asset mo at advantages mo? Yun ang gamitin mo para makaabante ka. Halimbawa, meron kang kotse sa garahe mo na hindi mo na ginagamit. Sabi mo, ay, pakinabangan nga to gawin nating grab card o kaya ano ba yung mga hailing cab, yung mga tawag ito, yung mga parang Grab, ganyan. So, pwedeng ganun. So, sa ano ba yung mga bagay sa buhay mo na pwede mong pakinabangan? At yun ang magiging mong strength mo para makalarga ka, okay? The 5 of Pentacles is being clarified by the 9 of Cups. Wow! 9 of Cups is a card of wish fulfillment. Kaya ngayon, pumikit ka na. Alam ko kung lagi po kayo nanonood sa akin, alam mo na yung ritual natin. So pag lumalabas po si 9 of Cups, ito na yung pagkakataon para magdasal ka. So close your eyes, concentrate, and think of that wish because your spirit guides and angel guides are around you, listening and feeling the frequency of your prayer para maipataas na yan sa langit at matupad na. So kung medyo mahaba-haba yung prayer mo, pwede mo i-pause ang video para makompleto mo and then balik ka sa akin after your wish, okay? Nakita ko rito in your divine messages, kayang-kaya mo daw abutin yung pangarap mo. Okay? Alam ko marami kang takot, duda, napapagod ka ngayon o wala ka pang pera, baka sabi mo, wala pa akong pondo, paano ko siya makukuha? Pero sabi rito, kayang-kaya mo yan. Magagawa mo. Walang imposible sa'yo. Nakita ko dito na kung lalaksan mo lang loob mo, magkakatiwalaan mo lang sarili mo, tatapangan mo ang iyong kumpiyansa, at magiging masigasig ka, itatapon mo sa ere yung kanigahan mo, makukuha mo yung wish mo. Okay? In your outcome yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have career. Wow, may maganda mangyayari sa career mo this time. Another message, you have bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Yes, huwag kang basta-basta papanghinaan ng loob, lumaban ka, no? Nakita ko rito lalo sa pangarap mo, sa gusto mo, sa career mo. Always show your best self na hindi ka papaapak, hindi ka papanghinaan, hindi mo hahayaan na ikaw yung luhaan. Okay? Another message of Turkey, someone is behaving stupidly o sa buhay mo daw, merong eengot-engot, merong tatanga-tanga. Ikaw na bahala magpasensya or tuturuan mo siya o gagabayan mo siya para malinawan din siya. Okay? Another message of ear, good news. Wow, garantiya, may darating daw sa iyo na magandang balita this time. Another message, you have marriage. Ooh, good news daw tungkol sa marriage mo, sa partnership mo, sa love life mo. So congrats, congrats, congrats. Or marriage of a business. Baka mamaya may magandang mangyayari dyan. O meron sa inyo ikakasal, meron sa inyo magpo-propose. So good luck po. Yun talaga ito na very, very fruitful good news para sa inyo. Another message of moon, changes in your life. Yes, nagbabago na, pabangon ka na, paabante ka na, paakyat ka na. Kaya kung ngayon nalulugmok ka, marami kang problema sa pera, asahan mo ngayong ngayong October, aangat na yan, gaganda na yan, okay? Ang outcome mo for October 2025 bago tayo tumulay ng November, you have 4 of Pentacles. Wow! 4-4 lumabas. Ibig sabihin, pag po sinabing 4-4, you are protected, you are guided.
Okay? Yung mga ancestors mo, mga angel guides mo, spirit guides mo, double time sila para protektahan ka. Kaya huwag na huwag ka mag-alala, okay? With the Four of Pentacles here in your outcome, nakita ko talaga magiging stable na ulit ang kaperahan mo. Lalaki ulit yung iyong business, magkakaroon ng boost pagdating sa iyong business and finance. Magkakaroon po kayo ng magandang lagay, kumbaga. So, yung energy mo lalakas ka para pangalagaan, ingatan, payabungin yung mga bagay na pinapahalagahan mo. Especially in your career. Tutubo yan, lalaki yan, at magkakaroon ka na ng recognition or promotion. Sa some of you, para makakaipon na. Kung dati para nalugi, ngayon makakabawi na. For some of you, makakabili na ng mga pangangailangan. At mas kakapitan mo ngayon yung pagtitipid. Kita ko yan, parang magtitipid ka, aalagaan mo yung lumalabas at saka pumapasok na pera sa'yo. Ngayon nagiging matalino ka when it comes to your money. At maganda yan, maganda yan. Kung kailangan mo maging matipid, go push. Pero ngayon nakita ko na i-enjoy mo rin ang buhay mo, ha. Hindi pwedeng ipon-ipon o ginaguard mo mabuti yung lahat ng meron ka. Sometimes you need to really relax and have fun. The Four of Pentacles being clarified by the Ace of Wands. Yes, Ace of Wands is a card of talaga new life, new beginning, new idea. No, kung meron kang mga bagay na gagawin mo in the near future, pagdating ng Nobyembre, nakita ko magiging fruitful yan, tutubo yan. So, ito yung inaalagaan mo ngayon. Nakita ko na it will expand, lalago, lalaki, at talagang tamang-tama yung pag-aalaga mo. Because it will be, tinan mo siya, tumubo yung halaman, no, sa kamay niya. Ibig sabihin, yung kinilos niya, magkakaroon ng magandang resulta para sa kanya, para sa'yo, Capricorn, okay? So, kung meron po kayong ginagawa ngayon, Capricorn, na medyo nakakapagod sa'yo mo, kaya ko ba to, kaya mo. Kung meron kang pagkitipid o nag-iipon ka, o nagkatabi ka ng pera, meron kang iniiwasan ng mga bagay-bagay, ayaw mo gumastos, okay lang yan. Kasi in the long run, tutubo yan at magbibigay sa'yo ng magandang resulta. So, congrats po. So Capricorn, this is your October 2025 reading. Sa po ka nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.